Hi guys, welcome back once again. Advice for today's is, ang naghahangad ng buhay ang mawawala na ito. Ganito po yan i-explain ko po sa inyo. Kapag ikaw ay minamahal mo yung sarili mo, nang higit pa sa Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, ay mawawalan ka nito. Kailangan po, mas iuunahin natin ang focus natin ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Hindi mo dapat unahin yung sarili mo. Oo, unahin natin yung sarili natin, pero dapat pa rin unahin natin ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Ganito po yan eh. Kapag ka minamahal mo yung sarili mo, tapos mahal mo yung sarili mo at hindi ka marunong magbigay sa kapwa-tao mo ng pagmamahal para sa kapwa-tao mo, kung baga nagdadamot ka, nagiging sakin ka, nagiging madamot ka, nagiging hindi ka pala bigay sa kapwa mo, hindi ka marunong tumulong ba? Makasarili ang tawag doon. Mas nililigtas mo yung buhay mo, ibig ng buhay ng ibang tao, para sa kaya ililigtas ng buhay mo. Ganito po yan eh. Nilikha po tayo ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo dito sa mundo ito para mag-ibigan, magtulungan, magbigayan, at magmahalan. Yung apat na konsepto na yan. Tandaan nyo, magmahalan, mag-ibigan, magrespetuhan, at magtulungan. Bawat isa po tayo dito sa ibabaw ng mundo, nilikha po tayo para magampanan po natin yun. Hindi po tayo magdamutan, mag-inggitan, mag-away-away, at higit sa magpatayan. Bawal po yun, masama po yun. Bilang isang mabuting tao, palagi kang magdasal para hindi ka mapusukan ng masamang espiritu dyan sa utak at sa puso mo. Kaya tayo napapasok ng masamang espiritu kasi kulang ka sa pananalig sa ating Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Pero kapag mayroon kang kinikilalang mga Diyos na buhay na nasa langit, tiyak na tiyak ang kaligtasan mo, tiyak na tiyak maliligtas ang buhay mo. Hindi iisipin mo yung sarili mo, iisipin mo parating kaliligtas ng kapwa-tao mo, ng kalahatan, hindi ng pang sarili mong buhay. Ganun po yun ang ibig sabihin nun. Kaya ikaw, bilang isang taong masama, kung nakikinig ka sa akin at napapanood mo to, magbago ka na po habang may oras ka pa, may oras ka pang magbago. Pagsisihan mo lahat ng mga kasalanan mo dito sa ibabaw ng lupa. Humingi ka ng tawad, magdasal ka parati, tumulong ka sa kapwa-tao mo. Mahalin mo yung kapwa mo, hindi ang sarili mo. Mahalin mo rin yung sarili mo, pero dapat meron ka rin pagbibigay para sa kapwa-tao mo. At lalong-lalo na maging priority ng ating Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Sila yung ating Diyos, mga Diyos na dapat nating sandalan at kapitan kapag tayo walang-wala na talaga matakbuhan. Sila ang tutulong sa atin, sila ang gagawa ng way para ma-solusyon yung mga problema natin dito sa ibabaw ng lupa. Kaya ikaw, habang maaga pa, magbago ka na. Habang may oras ka pa, talikuran mo na mga kasalanang ginagawa mo sa araw-araw. Yung panluloko mo sa kapwa-tao, pagdadamot mo, panninira mo, panlulubak mo dyan sa mga social media, tigilan na po natin yan. Hindi po yung maganda para sa isang taong mabuting tao na naglilingkod para sa ating Diyos Amang buhay na nasa langit at Diyos Anak ko si Jesus Christ as Diyos Espiritu Santo. Magbago na po tayo, magdasal sa araw-araw, mahalin mo yung kapwa-tao mo, magbigay, tumulong ng bukal sa puso mo. At maging priority po natin ang ating Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Tsak na ay kaligtasan ng kaluluwa mo ay nandun sa paraiso. Lahat tayo maliligtas basta pagsisihan lang po natin ng buong puso at buong kaluluwa ang ating mga pakasalanan dito sa ibabaw ng lupa. Pagsisihan at magbalik loob sa ating Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Tsak na lahat tayo mapupunta sa paraiso na gusto nating makamtan. Kaya hanggang dito lang po aking advice. Ingat po tayong lahat and God bless.